Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2591 hanggang Kabanata 2600. Kabanata 2591. Ayos lang, huwag mo akong gawing sentimental, bata. Sabi ni Yehan, pero bukod sa pagkuha ng mga bagay na ito, pagbalik ko ngayon, may mga bagay din akong gustong ibigay sa iyo. Pagkatapos noon, inabot din ni Yehan ang isang sumiring sa matandang baliw, na naglalaman ng mga buto ng mga Diyos, demonyo at malalakas na demonyo na nakuha ni Yehan sa daang libong bundok. Kung ito ay gagawing sandata, walang duda na ito ay magiging isang batch ng pinakamataas na uri ng kagamitan. Kinuha iyon ng baliw na at nang silipin lang niya ay nabigla siya sa mga laman nito. Tiningnan niya si Yehan na tila hindi makapaniwala at sinabi, "Saan mo nakuha ang mga bagay na kayang suwayan ang langit na ito, bata?" Sabi ni Yehan, "Nakakuha ako ng mga ito nang hindi sinasadya sa daang libong bundok ng Yaozo. Bagaman hindi mo pa kayang magpino ng mga banal na artepakto sa kasalukuyan mong kakayahan, o kahit mga bagay na mas mataas pa sa banal na artepakto, darating din ang araw na magagamit mo ito." Pagkarinig nito, nag-isip si Baliw na sandali, saka tumango at nagsabing, "Ayos, itatago ko ang mga ito." Isa pa, tumingin si Yehan kay banal na Hari Qinggai at nagsabi, "Nakatatanda Qinggai, ang laban na ito sa lahi ng mga halimaw ay lubhang mapanganib, at kahit ako ay hindi makasisiguro kung ano ang mangyayari, kaya iiwan ko ang lahat ng aking pamilya sa lungsod ng Tianlong. Umaasa akong tutulungan mo akong protektahan sila upang mawala ang aking mga alalahanin." Mukhang wala akong pagkakataong lumahok sa digmaang ito. Mabagal na tumango ang banal na Hari Qinggai at nagsabi, "Bata, yamang ikaw na mismo ang nagsabi, syempre hindi ko tatanggihan. Nakikipaglaban ka para sa lahi ng tao, at lahat sa mundo ay tatandaan iyon. Hindi ko maipapangako ang ibang bagay, ngunit habang ako si Liu Qinggai, walang sino man ang makakasakit kahit isang hibla ng kanilang buhok, maliban na lang kung ako, si Liu Qinggai, ay maglalaho sa mundong ito." Plano ni Yehan na iwan ang lahat ng kanyang pamilya sa lungsod ng Tianlong sa rehiyon ng Yaoguang. Papalapit na ang super na digmaan laban sa Yaozo. Sa oras na iyon, bawat makapangyarihang tao ay kailangang harapin ito. Sa ganitong kalagayan, hindi rin masisiguro ni Yehan kung magiging ligtas siya. Kaya, upang maiwasan ang anumang sakuna, nagpasya si Yehan na ilabas ang lahat ng kanyang pamilya mula sa mundong Dawis, at dalhin sila sa rehiyon ng Yaoguang kung saan hindi aabot ang apoy ng digmaan. Bukod pa rito, kakaunti lamang sa mga tao sa kontinente ng Diyos at demonyo ang nakaalam tungkol sa pamilya ni Yehan. Ang mga nakaalam lamang ay ang mga taong malapit sa kanya. Mas magiging ligtas sina Zhou Yuner at ang iba pa dito. Sa ganitong paraan, kahit mamatay si Yehan sa labanan, hindi sila maiiwan sa mundong Dawist at makalalabas upang mabuhay. Naniniwala si Yehan na kahit mawala siya, darating ang araw na poprotektahan sila ni Shaben at Lin Chi. Ito rin ang dahilan kung bakit iginiit ni Yehan na bumalik sina Shaben at Lin Chi sa gitnang kaharian ng Diyos. Kahit may panganib, hindi niya pwedeng hayaang pasanin ang lahat ng pinagkakatiwalaan niya ang bigat ng laban. Napag-usapan din ito ni Yehan kasama sina Zhou Yuner at Yan Qingmo matapos ang kanyang pagsasanay sa mundong Dawist. Bagaman hindi alam ni Zhou Yuner at ng iba pa kung ano ang malapit ng kaharipan ni Yehan, sinunod nila ang kanyang mungkahi at pansamantalang nilisan ang mundo ng Xuanman. Bukod pa rito, matagal na ring ninanais ni Zhou Yuner at ng iba pa na makita ang labas na mundo. Ang orihinal na tirahan ni Tianlong sa lungsod ng Tianlong ay nanatiling gaya ng dati, at doon mismo pinatira ni Yehan sina Zhou Yuner at ang iba pa, pati na rin ang tamad na matandang Dawist na si Xiao Qingshan, ang paring Yushu, Ji Yanhuang, Diyos ng Espada na ngumiti sa langit at lupa, gayon din sina Zun Zaiyao, Jing Yi, Ji Jiuken at iba pa, kahit na nakapasok na silang lahat sa antas ng kataas-taasan. Gayunman, hindi pinayagan ni Yehan na makilahok sila sa labanan laban sa Yaozo. Bukod sa kanila, sina Qin Wudao at Wan Qiaoxi na nasa mundong Xuanman ay iniwan din doon ni Yehan. Noong nasa mundong Xuanman pa sila, pamilyar na si Qin Wudao sa pamilya ni Yehan, at malapit na rin ang kanilang ugnayan. Dinala rin ni Yehan palabas ng mundong Xuanman si Qin Wanwan.
Sa taglay niyang kapangyarihang nagpipigil sa mga demonyo, matagal na niyang gustong lumabas mula roon. Dumating ang gabi, nanirahan ang grupo sa Tianlong. Puno ito ng halakhakon at saya, labis ang tuwa ni na Zhou Yuner at ng iba pa nang makapunta sa mundong ito sa unang pagkakataon. Matagal na silang nagsasanay sa mundong dawist at mabilis ang kanilang progreso sa ilalim ng paggabay ni Yan Yulan, ngunit likas na kulang sa kasiyahan ang ganitong uri ng pagsasanay. Hawak ni Yehan si Chenzon sa isang kamay at si Chenkyo sa kabila, habang nakatingin sa masisiglang babae sa bakuran na may maamong ngiti sa kanyang mukha. Ama, saan nagpunta sina Tito Shaben at Tito Lingchi? Matagal ko na silang hindi nakikita. Si Ji Chenkyo ay 3 taong gulang, matalino at hindi tulad ng karaniwang bata. Noon, madalas siyang biruin ni na Shaben at Lingchi sa mundong dawist. Ngumiti si Yehan at sinabi, Chenkyo, tandaan mo, kahit saan ka man mapunta, babalik din sina Tito Shaben at Tito Lingchi para sa iyo balang araw. Sa mundong ito, sila ay mga taong maaasahan mo. Sa hinaharap, kailangan mong maging kasing lakas nila upang maprotektahan mo ang iyong ina at kapatid laban sa panganib na uunawaan mo. Tila naunawaan ng bata, tumango ito, Ama, kapag lumaki ako, hindi ko hahayaang apihin ang aking ina, at hindi ko rin hahayaang saktan si Chihiro. Sabi ni ina, isa kang bayani na nakatindig sa langit at lupa. Marami siyang ikinwento sa akin tungkol sa iyo, at gusto kong maging bayani rin tulad mo, Ama. Pagkarinig nito, hinalikan agad ni Yehan ang bata sa pisngi, at hinalikan din si Chenzon na nakatingin sa kanila ng may pagtataka. May nangyari ba? Sa sandaling iyon, hindi na malaya ni Yehan na lumapit na pala si Chin Wu Dao sa kanyang tabi. Ayon sa pagkakakilala niya kay Yehan, tiyak na napakahalaga ng dahilan para iwan niya ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Pagkarinig nito, ibinaba ni Yehan sina Chenzon at Chenkyo sa lupa. Sige, naniniwala si Ama na paglaki ninyo ay magiging mga bayani kayong makapagtatanggol sa langit at lupa, at makapagsusuporta sa pamilya. Nang makita niyang nakangiting umalis sina Chenkyo habang hawak si Chenzon, malalim na huminga si Yehan at sinabi, Guro, ayokong itago sa iyo, pagkatapos ng gabing ito, magaganap ang isang malaking digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng mga halimaw. Nakasalalay dito ang buhay at kamatayan ng lahi ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Chin Wu Dao. Nasa loob siya ng mundong Xuanman kaya hindi niya alam na may nagaganap na ganitong kagimbal-gimbal na pangyayari sa labas. Mukhang napakasama ng sitwasyon, taas kilay na sabi ni Chin Wu Dao. Sabi ni Yehan, talagang masama, pero nagkakaisa ang lahi ng tao, at hindi ganoon kadaling year-okan ng lahi ng mga halimaw ang mga tao sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng lahi ng tao? Tanong pa ni Chin Wu Dao. Kabanata 2572. Lahat ng pinakamalalakas na puwersa ay lumahok sa labanan, kabilang na ang angkan ng Kang, at maging ang kampo ng mga malalayang kultibador, sabi ni Yehan. Guro, huwag kang masyadong mag-alala. Ang mga pinakamatataas ay kumilos na. Kung sakaling dumating ang pinakamasamang sitwasyon, sa palagay ko ay hindi na nila pakikialaman ang anumang patakaran. Bukod pa rito, hindi rin nagkakaisa ang lahi ng Yaozo, kapag dumating ang tamang panahon, ang tila hindi mababasag na samahan nila ay babagsak din. Kaya may mga plano ka na sa isip mo kung paano lalaban sa lahi ng mga halimaw. Tanong ni Chin Wu Dao na may pagtataka. May ilang plano nga, tugon ni Yehan na may malamig at nakakatakot na titig, nilusob ng lahi ng mga halimaw ang mundo ng mga tao, marahil gusto ng mundo na makita kung paano mawawasak ang lahi ng tao. Ngunit kapag dumating ang tamang oras, magbabago ang takbo ng mundo ng Yaozo, at ang lahi ng tao ay mananatiling lahi ng tao pa rin. Sabi ni Chin Wu Dao, ngunit wala kang ganap na kasiguruhan sa puso mo, hindi ba? Pagkarinig nito, dahan-dahang tumango si Yehan. Kung hindi niya iiwan dito ang lahat ng mga taong pinakamahalaga sa kanya, Guro, subukang huwag mo munang ipaalam sa kanila. Ayokong mag-alala sila para sa akin. Wala silang utang sa akin, ako lang ang may utang sa kanila. Habang tinitingnan ang grupo ng mga maririkit na nilalang na siyang nais niyang pinakamaprotektahan, lumambot ang dating matigas at dugong bakal na mga mata ni Yehan. Aalis ka na naman ba? Sa loob ng bakuran, lumingon si Zhou Yuner at tinitigan si Yehan na papalapit sa kanila. Bagaman ginagawa ni Yehan ang lahat para makasama sila tuwing bumabalik siya sa mundong dawis, hindi siya kailanman nagtatagal. Sanay na sina Zhou Yuner at ang iba pa sa ganitong sitwasyon. Kasunod noon, nagtipon sina Li Xinran, Yin Yaifei, Hu Feng, Huang Nishang, Zhao Yuyu, Yan Lingzhao, Yan Zihan, Nangong Zexan, Wu Ying, Big Ong Xianer, Lin Na, Jahe Chenyu,
Exi Hanyan, Xiao Yunyan, Gao Ying, Ying Chenkyu, at Yan Yulan. Naroon din si Xiao Qingcheng na ang talento ay tiyak na hindi pa huhuli sa mga sobrang henyo ng mundong ito dahil taglay niya ang kapangyarihan ng itim na dragon sa kanyang katawan. May mga bagay na kailangang gawin agad, babalik din ako kaagad. Sabi ni Yehan na may ngiti habang nakatitig sa mga matang puno ng pag-aalala, bukod pa rito, matapos kayong manatili sa mundong dawis ng matagal, nararapat lamang na masanay kayo sa mundong ito. Narito si Yulan, siya ang gagabay sa inyo. Lumapit si Li Xinran upang ayusin ang damit ni Yehan at sinabi, ayaw ka naming pigilan. Bumalik ka agad, marami pa ang naghihintay sa'yo rito. Mabigat na tumango si Yehan at dahan-daang naglakad palabas ng manor habang nakatingin sa kanya ang mga babae. Ang kanyang hakbang ay matatag at puno ng determinasyon. Umalis si Yehan sa lungsod ng Tianlong at bumalik sa rehiyon ng Chanshuan. Walang sino man sa labas ang nakakaalam na napunta siya roon, lalong hindi nila alam na iniwan niya ang mga taong pinakamahalaga sa kanya sa lugar na iyon na tila ordinaryo lamang. Halos mag-uumaga na nang dumating si Yehan sa lungsod ng dakilang kagubatan ng rehiyon ng Chanshuan. Bago ito, sina Li Zhengdao at ang iba pa na naglakbay sa iba't ibang rehiyon ng lahi ng tao ay nakabalik na. Lahat sila ay nag-iwan ng bakas sa monumento ng kabayanihan. Sa ngayon, sa hanay ng mga malalayang kultibador ng lahi ng tao, mahigit 300,000 kultibador na may antas na higit sa pinakamataas na isa, ang sumali sa digmaan laban sa lahi ng mga demonyo. Tungkol naman sa mga kultibador na mas mababa sa antas na iyon, wala ni isa sa kanila ang lumahok. Kaya sa kasalukuyan, may hukbo ang lahi ng tao na mahigit kalahating milyon, at lahat ng kultibador sa buong rehiyon ng Chanshuan ay umatras na maliban sa 500,000 hukbong iyon. Kapag bumagsak ang rehiyon ng Chanshuan, mapipilitin ang hukbo ng lahi ng tao na lisanin ito. Kaya maliban sa pangunahing puwersang pandigma, ang iba ay napilitang lumikas. Kapag nasakop ng lahi ng mga halimaw ang rehiyon ng Chanshuan, dahil sa kanilang matinding galit sa lahi ng tao, tiyak na magsasagawa sila ng marahas na pagpatay upang ibuhos ang kanilang puot. Sa mundong Xuanman, muling pumasok si Yehan sa loob. Ang 500,000 hukbo ng lahi ng tao ay hindi sapat upang labanan ang milyong hukbo ng lahi ng mga halimaw. Panahon na upang lumabas ang kapangyarihan ng Tianlong at maranasan ang tunay na digmaan. Matagal na itong pinag-isipan ni Yehan. Noong sumalakay ang lahi ng mga demonyo, hindi na maaaring manatiling nakatago ang mahigit 200,000 disipulo ng Tianlong. Para sa sarili niya at para sa buong lahi ng tao, ipalalahok niya ang Tianlong sa labanan. Bukod pa rito, ang pinakamahihinang disipulo ng Tianlong ay nasa antas ng kataas-taasan, kaya sapat na ang kanilang kakayahan upang lumahok sa digmaan. Sa oras na ito, sa lungsod na itinayo sa mundong Xuanman, sa napakalawak na plaza na tila walang hangganan, naroon na ang lahat ng mahigit 200,000 disipulo ng Tianlong, nahati sa iba't ibang kampo. Mahigpit ang sistemang militar ng mga disipulo ng Tianlong, may sariling mga batas at alituntunin. Hindi sila magulo, bagkus ay mistulang isang hukbong may disiplina. Sa itaas ng kalawakan, iginawi ni Yehan ang kanyang mga mata sa mga kampo sa ibaba. Sa kasalukuyan, may 4 na pangunahing legion sa Tianlong, ang Tianzhong Legion, Yasha Legion, Garuda Legion, at Mojialuo Legion. Itinatag ni Yehan ang Tianzhong Legion kamakailan, at napili na niya ang magiging pinuno nito, si Ye Cheni. Sa panahong ito, pinanatili ni Yehan si Ye Cheni sa mundong Xuanman. Ang bawat isa sa 4 na pangunahing legion ay may higit sa 20,000 mandirigma, at sa kabuuan, halos 100,000 katao ang pinagsamang lakas ng 4 na legion. Bukod sa 4 na pangunahing hukbo, naroon din ang mga dalubhasa mula sa bulwagan ng mga nakatatanda, sina Zhao Hengtian, Chen Tianxing, Chen Tiantian, Leng Wufei, Zhou Lai, Sun Bumi, Qiu Tiangang, Ghost Servant, Huang Batian, at iba pang mga dating mula sa China na ngayon ay bahagi na ng Tianlong Presbyterian Church. Mayroon ding mga pinuno mula sa iba't ibang rehiyon, ang pinuno ng Daozang Sect ng rehiyon ng Yaoguang, ang pinuno ng Medicine Valley, si Exi Tianwang ng Tianwang Mansion, ang 2 pinuno ng Ice Palace, at ilang puwersang sumapi mula sa Kaiyangyo at Yuhingyo. Sa kasalukuyan, may 24 na nakatatanda sa bulwagan ng mga nakatatanda ng Tianlong. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihan ay ang banal na hari ng Xingli ng Star Palace, isang nakakatakot na kalaban, at kasalukuyang itinuturing na pinakamalakas na banal na hari ng Tianlong. Bukod sa 4 na pangunahing legion at mga nakatatanda, mayroon pang 2 kampo, ang kampo ng pumatay ng Diyos, Killing God Camp, at kampo ng Diyos ng Digmaan, War God Camp.
Ang pinagsamang lakas ng dalawang kampong ito ay 70,000 mandirigma, at sila ang tunay na ugat ng Tianlong. Sapagkat ang mga ito ay mga taong dinala mismo ni Ye Han mula sa China. Journovels.com. Ang pangunahing pinagkakakitaan namin, ang Google Ads, ay na-disable. Upang makasurvive, gumagamit kami ngayon ng mga pop-up ads na mababa ang kita, alam naming nakakainis ito. Sa tulong ng inyong mga donasyon, matutustusan namin ang aming mga gastusin at maibibigay sa inyo ang isang karanasang walang ads bilang kapalit. Ang bawat donasyon ay malaking tulong upang manatili kaming independent at mapabuti ang inyong karanasan sa pagbabasa. Kabanata 2573. Sa kasalukuyan, ang dalawang pinuno ng kampo ng pumapatay ng Diyos at ng kampo ng Diyos ng digmaan ay wala roon, pansamantalang pinamumunuan ni na Zhao Hengtian at iba pa. Kapag bumalik sina Xia Ben at Lin Chi, ibibigay muli sa kanila ang pamumuno sa kampo ng pumapatay ng Diyos at kampo ng Diyos ng digmaan. Tungkol naman sa 10,000 tao na ipinagkatiwala kay Ye Han, hindi niya sila pinanggalit, bagkus ay ipinasa lahat sa prinsipe. Sa ilalim ng pamumuno ng prinsipe, ang 10,000 tao na iyon ay bumuo ng bagong puwersa ng Tianlong, ang Dragon Soul Team. Bukod pa rito, ang Shenlong ng Tianlong ay hindi mawawala, sapagkat ito ay umiral na mula ng may tayo ang Tianlong, at sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ng batang Diyos ng digmaan na si Jipot Ian. Dagdag pa rito, si Ye Han ay nagsama kina Dao Tong, Xiao Yuangang, Shi Wulei, He Ian Wuqi, Ren Zhongshan, at iba pa na minsan nang sumama sa kanya upang pumasok sa koponan ng Shenlong, at kasama ni Ajun, sila ay naging mga general ng Shenlong. Nabuo ang siyam na dakilang general ng Dragon, at si Jipot Ian ang naging hari ng Dragon. Para sa koponan ng Shenlong, may sariling plano si Ye Han. Ang puwersang ito ay dapat binubuo ng mga mandirigmang handang mamatay, at ang kanilang lakas ay hindi dapat mas mahina kaysa sa ibang puwersa ng Tianlong. Kapag kinakailangan, palaging isasama ni Ye Han ang mga ito sa kanyang tabi, tulad ng mga tagapangalaga ng katawan. Naniniwala si Ye Han na hindi siya bibigwin ni Jipot Ian, lalo pat tinutulungan siya ni Na Ajun at ng iba pang mga general ng Dragon, na siyang mga pinagkatiwalaan ni Ye Han. Sa ganitong paraan, ang Tianlong ay pansamantalang hinati sa siyam na puwersa, ang Tianzhong Legion, Yaksha Legion, Garuda Legion, Mojaluun Legion, Kampo ng Pumapatay ng Diyos, Kampo ng Diyos ng Digmaan, Dragon Soul Team, Shenlong Team, at ang Elder Hall. Siyempre, sa hinaharap, kapag nagkaroon ng mga angkop na kandidato para sa apat na pangunahing legion ng Dragon Army, ang Ganda Legion, Ozera Legion, at Kinara Legion, magkakaroon ng kabuoang 13 makapangyarihang puwersa ang Tianlong. Dahan-dahang iniikot ni Ye Han ang kanyang paningin sa siyam na kampo. Ang kasalukuyang balangkas ng Tianlong ay binubuo ng mga puwersang ito. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa Tianlong ay nakatingin kay Ye Han na nasa himpapawid, ang Panginoon ng Tianlong, at hinihintay siyang magsalita. Mula nang may tayo ang Tianlong, matagal na panahon na mula nang ito ay mahina hanggang sa kasalukuyan, at ang inyong lakas ay labis na lumago. Gayunman, kung nais ng Tianlong na ganap na makapagtatag ng pwesto sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, kinakailangang gumamit tayo ng digmaan upang ipaalam sa lahat ang ating lakas, gamitin ang pagpatay upang takutin ang mga kalaban. Ngayon, ang lahi ng mga halimaw ay sumasalakay sa lahi ng tao, at ito ay hindi lamang tungkol sa buhay at kamatayan ng buong sangkatauhan, kundi pati na rin sa kinabukasan ng ating Tianlong. Mula sa himpapawid, malamig ang ekspresyon ni Ye Han. Alam kong, matapos kayong mag-ensayo dito ng maraming taon at tumaas ang inyong lakas, gusto ninyong lahat na pumunta sa labas at ipakita ang inyong kakayahan. Ang sandaling ito ng krisis ay siya ring oras ninyo upang patunayan ang inyong sarili sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Hindi tiyak ng lahi ng tao ang tagumpay sa digmaang ito. Kaya't maaaring kayo ay mamatay sa labanan. Gayunman, pagkatapos ng digmaang ito, ang buong lahi ng tao at ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay tiyak na maaalala ang dalawang salita, Tianlong. Nais nating mag-iwan ng pangalan sa kontinente ng Diyos at demonyo, at tumayo sa pinakamataas na tuktok upang tumingin sa lahat ng nilalang. Ang pagpatay at kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang buong Tianlong ay handang sumunod sa Sekta Master upang lumaban sa lahi ng mga halimaw. Sa oras na iyon, kasabay na nagsalita sina Abi Heavenly King, Shang Moxie, Tantay Passing Water, Jipot Ian, Wang Dichu, at iba pa, at pagkatapos noon, ang dagendong ng kanilang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong lupa, may dalang matinding pagnanais na pumatay. Para silang mga mabangis na hayop na nakakulong sa kulungan, matagal nang hindi nakakita ng dugo, at sabik na sabik nang lumabas upang pumatay at mangaso.
Nang makita iyon, malalim na huminga si Yehan, at sa isang iglap ng kanyang kamay, ang mahigit 200,000 sundalo ng Tianlong ay nawala mula sa mundo ng Xuanman. Sa paglahok ng mahigit 200,000 hukbo ng Tianlong, ang lahi ng tao ay mayroon ng mahigit 700,000 mandirigmang practitioner. Sa malawak na himpapawid sa hangganan ng lahi ng tao, dumating ang milyong hukbo ng lahi ng mga halimaw, at nakakatakot ang kanilang presensya. Ang mga anino ng mga makapangyarihang nilalang ay pumuno sa kalangitan sa loob ng 10 milyang saklaw. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang tagpong iyon. Sa likuran ng hukbo ng tao, ang nakamamanghang pormasayon ng palaso ng Yi tribe ay patuloy na nagpapakawala ng mga pag-atake, at ang ulan ng mga palaso ay bumabagsak sa mga hanay ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, ang tunay na malawakang digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at ng mga halimaw ay nagsimula na. Ang pinagsamang lakas ng dalawang panig na lumalahok sa digmaan ay umabot na sa mahigit 1.7 milyon. Ang ganitong uri ng malakihang digmaan ay marahil ang pinakamakapangyarihan sa nakaraang 1,000 taon. Sa unang pagkakataon sa kontinente ng mga demonyo, tiyak na magiging karimari-marim ang pagpatay, ang buhay ng tao ay magiging tulad ng mga langgam. Ang dugo ay tiyak na magpapapulas sa kalangitan. Lahi ng tao, sa digmaan tayo. Sa isang iglap, ang tinig na iyon ang nagbukas ng kurtina ng digmaan sa pagitan ng dalawang dakilang lahi. Sa harap ng nakakatakot na hukbo ng mga halimaw, hindi umatras ang hukbo ng tao. Sa iba't ibang kampo, ang mahigit 700,000 tropa ay sabay-sabay na humarap sa dambuhalang hukbo ng mga halimaw. Sa unahan ng hukbo ng tao, ang apat na makapangyarihang puwersa, kabilang ang hari ng kambal na espada na si Li Cheng, ang nanguna, kasunod ang mga makapangyarihang mandirigma ng lahi ng tao, at sa likuran ay ang mahigit 700,000 sundalo. Sa isang iglap, ang mga labanan ng mga pinakamakapangyarihang mandirigma ng dalawang lahi ay sumiklab sa himpapawid at sa mga desyertong lupain, tila may tahimik na pagkakaunawaan. Sa malapit na hinaharap, ang mga hukbo ng dalawang panig ay magsasagawa ng walang habas na patayan. Kaya't ang mga labanan ng mga pinakamakapangyarihang nilalang at mga banal na emperador ay hindi isasama sa mga labanan ng masa. Kapag sumiklab ang labanan ng mga ganitong antas sa gitna ng hukbo, walang pakinabang para sa alinmang panig. Gayunman, kahit hindi kasama ang mga pinakamalakas sa labanan ng masa, ang sagupaan ng mahigit 1.7 milyong mandirigmang practitioner ay halos katumbas ng pagkawasak ng mundo sa sandaling sila'y magsalpukan. Rumble. Ang mga puwersa ng dalawang panig ay nagbanggaan sa himpapawid, at ang yumanig na enerhiya ay tila binaligtad ang langit at lupa. Ang alon ng puwersa ay higit pa sa anumang sandata sa mundo, gumuho ang lupa, durog ang kabundukan sa loob ng daan-daang milya. Isang kamanghamanghang at nakagigimbal na tanawin. Ngunit sa unang bagzo ng banggaan, di mabilang na mga mandirigma ang nasawi, maging tao man o halimaw. Ang kanilang mga katawan ay naging hamog ng dugo na sumabog sa ilalim ng nakakatakot na alon ng puwersa. Sa kamanghamanghang tanawing iyon, umaalingasaw ang mabagsik at matinding amoy ng dugo. Kabanata 2574. Ang digmaan ay likas na malupit, at ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Walang sino man ang ganap na makatitiyak na makakaligtas siya sa ganitong uri ng sukdulang labanan, ang lahat ay nakasalalay sa lakas, at kaunting swerte. Sa himpapawid, sa gitna ng mabangis na banggaan ng mga puwersa ng dalawang panig, sa nakakatakot na alon ng puwersa, ang mga hukbo ng lahi ng halimaw at ng lahi ng tao ay nagsagupaan, sinakop ang mundo sa loob ng 7 hanggang 800 milya. Ang ingay ng mga sandata at ng kapangyarihan ay parang isang kakaibang himig na tumutugtog sa mundong ito. Sundalo laban sa sundalo, general laban sa general, ang tabing ng digmaan ay nabuksan na, at ang natitira ay pawang madugong patayan. Sa ganitong uri ng digmaan, sa mismong sandali ng unang banggaan, agad itong naging matindi, halos kada ilang segundo, daan-daang tao ang namamatay. Sa ganitong kalagayan, sumiklab sa hukbo ng tao ang nakakatakot na sigla ng dugo at diwa ng pakikipaglaban. Bagamat unti-unting napapailalim sila sa puwersa ng hukbo ng mga halimaw, sa harap ng ganitong nakapangangilabot na pressure, walang sino man ang pumili ng pagtakbo. Sa halip, hinarap nila ito ng buong tapang, kahit kapalit ay ang kanilang buhay, hindi sila umurong ni isang hakbang. Sa ganitong sitwasyon, kapag may isa mang tumakas, tiyak na susunod ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat, lalong hindi nila maaring hayaang makapasok ang mga halimaw sa lupain ng tao at ganap na sakupin ito. Kung mangyari iyon, paano pa mabubuhay ang susunod na henerasyon ng sangkatauhan? Magpapatuloy pa ba ang lahi ng tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo? Patayin! Patayin! Patayin!
Sa panig ng hukbo ng tao, halos lahat ay galit na galit. Sa diwang hindi natatakot sa kamatayan, kahit na may kalamangan ang mga halimaw, hindi nila mapigilan ang kabaliwan ng mga mandirigmang tao. Sa gitna ng digmaan, ganoon din ang mga henyo ng lahi ng tao. Sina Li Jiangdao at ang iba pang mga henyo ay nagsanib puwersa at kumikilos sa labanan na parang matalim na espada. Ang dugo sa kanilang mga katawan ay halo ng sarili nilang dugo at ng mga halimaw. Ang nakabibinging tunog ng labanan ay hindi humina kahit isang saglit. Sa mga sandaling iyon, ang labanan ni Yehan ay panrin ng dugo. Namumula ang kanyang mga mata, sa paligid niya ay may mga putol na bahagi ng katawan na lumilipad, at ang walang awang liwanag ng espada ay pumupuno sa paligid na may lawak na 1 kilometro. Tinawag na rin ni Yehan ang kanyang kopya, at magkasama silang lumalaban. Kahit daan-daang mga emperador ng demonyo ang nakapaligid sa kanya, wala ni isa mang makapigil. Ang sinumang emperador ng demonyo na humaharap kay Yehan ay naghahanap ng sariling kamatayan. Gaano man karami sila, para kay Yehan ay parang nagtatabas lamang siya ng mga gulay. Ang paligid ng labanan ni Yehan ay ng mga disipulo ng Tianlong. Bagamat malaki rin ang pressure sa siyam na kampo at patuloy ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan, ang pananalig sa kanilang mga puso ay nananatili, lumalaban pa rin sila. Kahit mamatay sa labanan, hindi sila uurong. Sa gitna ng patayan, sinuyod ng tingin ni Yehan ang malawak na mundo ng digmaan. Ang pagkapula ng kanyang mga mata ay mas lalong naging nakakikilabot, at tila dumudugo ang kanyang puso. Sa ginawang larangan ng kamatayan, hindi na mabilang kung ilang mandirigmang tao na ang naligas. Sa lupain, saan man tumingin, puro bangkay, mga tao at mga halimaw, at may ilan na walang kahit buong katawan na naiwan. Ginawang impyerno ng Shire ang lugar na ito. Bukod pa roon, patuloy na dumarami ang bilang ng mga patay sa bawat segundo. Ang dugong bumabagsak mula sa langit ay parang ulan ng dugo na tumatabon sa lupa. Ang buong mundo ay naging mapula, at ang mga bangkay na bumabagsak ay nagkalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan, tila bangungot na purgatorio sa lupa. Napakalupit ng digmaang ito. Ang lahi ng tao ay nananatiling mas mahina kaysa sa mga halimaw. Kahit umatras sila ngayon, tiyak na mahigit 10,000 ang mawawala sa panig ng mga tao. Pumatay. Biglang sumigaw si Yehan na namumula ang mga mata habang tumangala sa langit. Ang enerhiya ng espada na mahigit 100 metro ang haba ay samagasa sa buong paligid, marahas na nagwawala, tila nais niyang lipulin ang lahat ng halimaw na makita niya. Patayin si Yehan. Sa labanan hindi kalayuan, malamig ang titig ni Prinsipe Habo kay Yehan. Si Yehan ay isa sa mga dapat patayin ng lahi ng halimaw. Sa utos ni Prinsipe Hamushi, ilang makapangyarihang mandirigma mula sa kampo ng templo ang sabay-sabay na lumusob mula sa Demon Realm upang patayin si Yehan. Sa larangan ng Shire, hindi mapigilan ang liwanag ng espada ni Yehan, walang makasabay, pinapatay niya ang lahat ng halimaw na makita. Kasama niya ang kanyang kopya na tanden ng Heavenly Tablet of Good Fortune, ginagamit ang kapangyarihan ng kapalaran. Ang ganoong uri ng puwersa ay walang makakatigil, sa ilalim ng marahas na pagpatay ni Yehan at ng kanyang kopya, ang mga katawan ng mga mandirigmang halimaw ay isa-isang bumabagsak mula sa langit. Sa loob lamang ng ilang minuto mula nang magsimula ang labanan, nagawa ni Yehan at ng kanyang kopya na pumatay ng halos 1,000 mandirigmang halimaw, kasama na ang mga Panginoon at Emperador ng halimaw. Ngunit, kung ihahambing sa dami ng mga nasawi sa panig ng tao, gaano man kabilas pumatay si Yehan at ang kanyang kopya, hindi pa rin ito mapupunan ang pagkawala. At sa sandaling iyon, habang si Yehan at ang kanyang kopya ay walang tigil na pumapatay sa larangan ng Shire, may 5 makapangyarihang nilalang mula sa Demon Realm na papalapit sa kanya, lahat sila ay mula sa templo ng lahi ng halimaw. Si Yehan ng lahi ng tao, sa labanan kahapon ng 2 pangunahing lahi, ay hindi lamang pumatay ng maraming nangungunang henyo ng lahi ng halimaw, kundi pinatay rin ang 2 prinsipe ng Yaozu. Dahil sa pagkagalit na iyon, isinama siya ng templo sa listahan ng mga dapat patayin. Hindi lamang si Yehan, si Kang Tian Burial din ay kabilang dito. Sa kasalukuyan, silang dalawa ang may pinakamataas na impluwensya at karangalan sa lahi ng tao, pinamumunuan ang buong sangkatauhan laban sa lahi ng halimaw. Higit pa rito, ang kanilang potensyal ay masyadong mapanganib para sa lahi ng halimaw. Isipin na lamang kung hayaan silang lumago, tiyak na magiging katulad sila ni Emperor Huang Tian at Emperor Kang Tian. Bukod sa lahi ng tao, walang ibang nagnanais na magpatuloy ang ganitong klaseng henyo na may walang hanggang potensyal.
Bagamat maraming nangungunang henyo ng halimaw ang napatay sa labanang ito, at pati na ang dalawang prinsipe, sina Teng Snake at Jiao Tu, ay nasawi rin, walang sinabi ang kataas-taasang santo, ni hindi sinisi si Prinsipe Habo. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagbigay ng malinaw na mensahe, kung hindi siya makakamit ng malaking tagumpay sa pananakop sa lahi ng tao, mahirap para sa kanya na manatiling prinsipe. Kaya't ngayong araw, kailangang sakupin ni Prinsipe Habo ang lupain ng lahi ng tao at angkinan ito. Zuzi, mamatay ka. Kabanata 2575. Bigla, sa mundo sa paligid ni Yehan at ng kanyang avatar, pinaligiran sila ng 5 makapangyarihang nilalang mula sa langit ng Diablo habang sila'y pumapatay sa lahat ng direksyon. Habang papalapit ang mga ito, isang walang hanggang bigat ng presyon mula sa lahat ng panig ng mundo ang bumagsak sa kanila. Ang ganoong walang katapusang nakapangangilabot na aura ay nagdulot kay Yehan ng pakiramdam na halos hindi siya makahinga. Harap-harapan sa 5 makapangyarihang nilalang mula sa langit ng Diablo, hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng labanan na nakakatakot. Gayunman, sa kasalukuyang share battlefield, hindi na nakakagulat kay Yehan kung anong uri ng kalaban ang kanyang haharapin. Sa kanyang kasalukuyang katayuan sa lahi ng tao, normal lamang na magpadala ang lahi ng mga halimaw ng mga malalakas upang tuluyan siyang patayin. Nang makita ito, ang mga Panginoon ng halimaw na pumalibot kay Yehan sa larangan ng labanan ay umurong na parang alon. Kahit magkasama sila, hindi nila mapatay si Yehan. Sa isang iglap, pinagsama ni Yehan ang kanyang katawan at avatar, dinobol ang kanyang lakas sa labanan. Harap-harapan sa 5 makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo, wala na siyang daan ng pag-atres, kaya't ginamit niya ang pinakamatinding lakas upang harapin ang napakahirap na labang ito. Sa kalangitan, si Yehan, na kagagaling lamang sa madugong laban, ay may matalim na mga mata. Suot niya ang Moyen Battle Armor at hawak ang Moyu Sword, tulad ng isang Diyos ng digmaan na hindi natatakot sa mga Diyos at Buddha ng kalangitan. Ang napakalakas na aura ng pagpatay ay umaagos mula sa kanyang katawan. Sa tuktok ng ulo ni Yehan, ang Steel of Good Fortune ay nanginginig, at mga nakakatakot na lakas ang nabubuo mula rito, naghihintay sa tawag ni Yehan. Hamak na tao? Pinugutan mo ng ulo ang 2 prinsipe ng aking lahi ng mga halimaw, tiyak na mamamatay ka ngayon, ibigay mo ang iyong buhay. Sa susunod na sandali, mula sa lahat ng direksyon sa paligid ni Yehan, 5 mapanirang puwersa ang bumagsak sa kanyang kinalalagyan. Ang 5 makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo ay umatake ng may matinding galit. Maiisip kung gaano katindi ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kapalaran, dakpin ang kaluluwa, dakpin ang kaluluwa. Habang bumababa ang nakamamatay na kapangyarihan, at sa gitna ng krisis na ito ng kamatayan, direktang pinaganya ni Yehan ang Heavenly Tablet of Good Fortune. Ang walang katapusang kapangyarihan ng kabutihan ay lumaganap mula rito, kumalat sa buong mundo, at tinakpan ang 5 makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo. Bagaman hindi pa kayang gamitin ni Yehan ng lubos ang kapangyarihan ng Steel of Good Fortune sa kasalukuyan niyang antas, kahit na mapigilan niya ng panandalian ang 5 ito pa rin ay isang sinag ng pag-asa para sa kanyang kaligtasan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kabutihan mula sa Steel of Good Fortune, napilitan ng 5 makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo na gamitin ang sarili nilang lakas upang hadlangan ang pagsalakay ng kapangyarihan ng kabutihan. Ang ganoong kapangyarihan ay maaaring sumipsip ng kaluluwa, at walang sino man ang mangangahas na ipagsawalang bahala ito. Tatak ng buhay at kamatayan, harangin. Bigla, isang nakakatakot na mabigat na bundok ang lumitaw sa kawalan sa harap ni Yehan, at sinalubong nito ang pag-atake ng isa sa mga makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo. Ang tatak ng buhay at kamatayan ay isang sandatang imperial na matagal nang hindi nagamit ni Yehan. Pagkatapos, iwinasiwas ni Yehan ang Moyen Sword sa kanyang kamay, at hinati ang paligid na parang bundok at ilog ang winawasak. Sa dobleng lakas, naramdaman ni Yehan na ang kanyang espada ay kayang wasakin ang lahat sa mundo. Napakalakas nito na kahit siya mismo ay hirap na kontrolin ito. Ngunit kahit na nabarahan ng tatak ng buhay at kamatayan ni Yehan ang isang pag-atake ng makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo, at kahit pansamantalang napigilan ng kapangyarihan ng kabutihan ang 5, ang natitirang 4 na mapanirang puwersa ay sapat pa rin upang patayin si Yehan. Chi-chi-chi-chi, boom! Sa pagitan ng langit at lupa, ang liwanag ng espada na nakakapira ng bundok at ilog ay nagwawala, bumabangga sa 4 na puwersa hanggang sa sukdulan. Ang paligid ng kawalan ay napunit ng pira-piraso, ang langit at lupa ay nagbaluktot, at ang mga alon ng pagkawasak ay umakyat na parang dagat na nagngangalit, walang awa na winawasak ang lahat sa mundong ito.
Maging ang mga hukbo ng tao at halimaw na pinakamalapit sa labang iyon ay naapektuhan, nagdulot ng malalaking casualty. Sa ilalim ng ganoong nakakatakot na alon ng pagkawasak, ang pressure na tiniis ni Yehan ay higit pang nakapanghihina. Ang mapanirang lakas ay tumama sa katawan ni Yehan, para bang binagsakan siya ng isang dambuhalang bato na may bigat na 10,000 jin, pilit na pinupunit ang kanyang katawan. Ang Moyan Armor, isang sandatang imperial, ay nagkaroon ng mga bitek sa ilalim ng ganoong nakakatakot na impact. Puff puff puff, sa sandaling iyon, sunod-sunod na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Yehan. Ang mga pagbuga ng dugo ay parang mga palaso, at ang kanyang katawan ay tumilapon pabalik na parang tinamaan ng matinding hampas. Sa sapilitang pagtanggap ng mga atake ng mga makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo, sa isang iglap lamang, si Yehan ay labis na nasugatan. Sa banggaan kanina, kung hindi dahil sa sariling lakas ni Yehan, sa Moyan Armor, at sa kanyang matatag na katawan na sumalo ng ilang bahagi ng puwersa, kahit hindi siya patay, malamang ay wala na siyang lakas upang lumaban muli. Guro! Nang makita ito, ang mga disipulo ng Tianlong ay nag-apoy ang mga mata at nagmadaling pumatay mula sa Shire Battlefield patungo kay Yehan. Sa mundong ito, maaaring mamatay ang sinumang miyembro ng Tianlong sa labanan, ngunit si Yehan, hindi siya maaaring mamatay. Sa kalangitan, ang katawan ni Yehan ay direktang tumilapon, nagdugo, at maging ang Moyan Armor na kanyang suot ay may mga bitek, na parang anumang oras ay mawawasak. Sa ganitong matinding pinsala, halos hindi na makayanan ni Yehan kahit ang kanyang malakas na katawan. Siyempre, kung hindi dahil sa Moyan Battle Armor at sa kanyang malakas na katawan, ang katawan ni Yehan ay tiyak na nadurage na ng mapanirang shockwave kanina. Ang 5 makapangyarihang nilalang ng langit ng Diablo ay nagsaanib puwersa. Ang ganitong lakas ay higit pa sa kaya ni Yehan sa ngayon. Sa kabutihang palad, sapat ang mga pamamaraan ni Yehan. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang antas, kahit gaano pa siya katalino o kalakas, tiyak na namatay na siya sa labang iyon. Kabanata 2576. Nang makita ng 5 makapangyarihan sa Heavenly Demon Realm si Yehan na lumipad paatras at malubhang nasugatan, malamig silang sumanghal at naging mas mabagsik ang kanilang mga mata. Ang ganap na pagpatay kay Yehan ay nagdulot pa rin sa kanila ng kaunting pagkagulat dahil sa hindi pangkaraniwang lakas ni Yehan. Gayunpaman, ang kahusayan ni Yehan ay lalo lamang nagpalakas ng kanilang pagnanais na patayin siya. Bastardo! Dumating na ang iyong wakas, kahit ang langit ay hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na magsimulang muli. Biglang, matapos bumagsak mula sa kalangitan ang nakakatakot na tinig, ang mga tila mabagal na figure ay lumitaw mula sa kawalan, ngunit napakabilis ng kanilang galaw. Sa sandaling tumigil si Yehan na mapatla ang mukha, nakapaligid na agad sa kanya ang 5 makapangyarihan sa Heavenly Demon Realm. Sa sandaling iyon, para kay Yehan, ang 5 nilalang na iyon ay parang mga Diyos-demonyo. Kahit sa pinakamagandang kondisyon ni Yehan, kaya lamang niyang makipaglaban sa isa sa kanila, at wala pa siyang katiyakan ng tagumpay. Harapin ang 5 ng sabay-sabay ay tiyak na kamatayan. Sa lakas ni Yehan, imposible ang lumaban sa kanila. Sa isang iglap, isang nakakatakot na puwersa ang muling sumabog mula sa harapan ni Yehan. Ang ataking iyon ay puno ng pagkawasak, at sa paningin ni Yehan, ito ay parang mismong katapusan ng mundo, isang lakas na nais siyang ganap na Poksane. Sa paligid, ang mga disipulo ng Tianlong ay walang takot na sumugod patungo sa kinaroroonan ni Yehan. Kahit marami na ang nasawi, hindi nila hinayaang bumagsak ang kanilang pananampalataya. Shenlong Team, patayin, patayin, patayin. Sa pamumuno ng Dragon King na si Jipot Ian, ang Shenlong Team ay sumugod sa digmaan ng Shire na parang mga mandirigmang handang mamatay. Ang kanilang matinding galit at kabaliwan sa pagpatay ay nagpayanig sa hukbo ng mga halimaw, dahil kahit ang mga sugatang mandirigma na walang mga braso o paa ay patuloy pa ring nakikipaglaban. Ang kanilang mga matang puno ng pagpaslang ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga mababangges na lobo. Killing God Camp, War God Camp, Sugod. Sa kabilang panig, pinamunuan ni na Zhao Hengtian at ng iba pang matatandang mandirigma ang Killing God Camp at War God Camp. 70,000 mandirigma ang sabay-sabay na sumugod, parang isang hindi mapigil ang daluyong, patungo sa kinaroroonan ni Yehan. Ang kanilang kabaliwan, tapang, at pananalig ay higit pa sa anumang hukbo sa buong mundo. Anong mga baliw? Iyan ba ang lakas ng Tianlong Team ni Yehan? Sa malayo, si Prinsipe Hebuki ay nakamasid. Ang paraan ng Tianlong disciples na isinusugal ang buhay kapalit ng pag-abante ay kabaliwan, parang mga debotong handang mamatay para sa kanilang paniniwala. Ang Steel of Good Fortune, harangin mo.
Sa sandaling bumaba ang limang nakakapinsalang lakas, ang Steel of Good Fortune na lumulutang sa ibabaw ni Yehan ay biglang lumaki, naging dambuhalang haligi na umaabot ng daan-daang metro, at hinaranggan ang harapan ni Yehan. Boom! 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 Sa isang iglap tumama ang limang atake sa Steel of Good Fortune, nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpayanig sa buong paligid. Bagaman napigilan ng Steel of Good Fortune ang mga atake, dahil konektado ito kay Yehan, ang malakas na puwersa ay tumama rin sa kanyang katawan, dahilan para lalo siyang masugatan. Muling umatras ang kanyang katawan, at ang kanyang maputlang mukha ay tila naghihingalo, animoy sesubog anumang sandali. Gaya ng inaasahan mula sa pag-aari ng Heavenly Emperor of Good Fortune. Tingnan natin ngayon kung ano pa ang magagawa mo. Nagyayelong tinig ang lumabas sa bibig ng limang makapangyarihang demonyo, at muli silang kumalat sa paligid. Ang napakalakas na presyon ay bumalot sa buong mundo. Alam nilang kayang harangin ng Steel of Good Fortune ni Yehan ang isa, ngunit ang apat pa ay sapat para tuluyang poksain siya. Yehan, panahon mo na para mamatay. Kapag nawala ka, isa na lang ang natitirang lahi ng tao para ilibing dito sa langit. Malamig na sabi ni Prinsipe Hobo habang nakamasid mula sa malayo. Muli, sabay-sabay na pinakawalan ng limang makapangyarihang demonyo ang kanilang nakamamatay na puwersa. Tumagos ito sa kawalan, at binuo sa paligid ni Yehan ang isang bitag na walang takas. Sa ganitong sitwasyon, tila tuluyan ng mapapawi si Yehan. Maraming mata sa paligid ang walang nagawa kundi panoorin habang bumabalot sa kanya ang mga nakapangangilabot na lakas. Kahit sa mga mata ni Yehan, may bakas ng kawalan ng pag-asa at pagtutol. Guro, ngunit sa sandaling iyon ng kapahamakan, biglang lumitaw ang mga figure sa paligid ni Yehan, tulad ng mga gamo-gamong tumatapon sa apoy, ginamit nila ang kanilang mga katawan upang harangin ang mga atakeng sumisira. Bang! 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 Kabanata 2577. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa paligid ni Yehan. Sumabog ang kanyang katawan at nagkalat ang hamog ng dugo. Ang tindi ng puwersa ay halos paikutin ang kanyang ulo, at ang nakakapanginig na alon ng enerhiya ay itinulak siyang muli at muli paatras. Ngunit ang mga mata ni Yehan ay ganap nang namula sa dugo, dahil ang mga taong ginamit ang kanilang mga katawan upang harangin ang mga atake ng mga makapangyarihan sa Heavenly Demon Realm ay pawang mga disipulo ng Tianlong. At hindi kalayuan, marami pang mga disipulo ng Tianlong ang patuloy na sumugod patungo sa limang makapangyarihang nilalang ng Heavenly Demon Realm, parang mga gamo-gamo sa apoy. Isa ang nagpasabog sa sarili, 10, 100, 1,000, sabay-sabay nilang isinakripisyo ang kanilang buhay kapalit ng tsansa ni Yehan na mabuhay. Ang tanawing ito ay lubhang malungkot at madyugo, na nagpagalaw ng damdamin ng sinumang saksi sa labanan sa mundong iyon. Ano ang meron sa kabataang iyon na nagudyok sa kanila na ayelay ang sarili nilang buhay para sa kanya, patuloy na inililigtas siya kahit kapalit ng sariling kamatayan. Sa himpapawid, ang tagpong iyon ay napakatrahedya at nakakaantig. Hindi maisip ng sinuman kung anong uri ng karisma ang taglay ng binatang malapit ng mamatay sa ilalim ng mga atake ng limang makapangyarihang nilalang. Bakit handa ang mga taong ito na isakripisyo ang buhay nila para sa kanya, anuman ang kapalit? Mga baliw! Anong paraan ang ginamit ni Yehan para magpalaki ng ganitong mga tagasunod na handang mamatay? Ang Tianlong na ito, hindi basta-basta. Malamig ang mga mata ni Prinsipe Hobo. Akala niya'y mapapatay na si Yehan, ngunit muli siyang nailigtas ng mga sundalong handang ayelay ang buhay. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Yehan na sugatan ay nagkulay dugo. Ang mga taong handang mamatay para sa kanya ay pawang mga kasamang dinala niya mula Huaxia, mga kapatid niyang tinuring na pamilya. Ang tanawin sa kanyang harapan ay tila bumalik sa laban sa Phoenix Mountain sa Shanghai City. Noong araw na iyon, sa gitna ng digmaan, handang ayelay ng Tianlongwei ang kanilang buhay para sa kanya. Guro, lumayo na kayo. Sunod-sunod ang mga nakakapangilabot na pagsabog, nagdulot ng alon ng dugo sa himpapawid. Ang langit na dati pula ay naging mas mapula pa, tila dapit hapon ang katapusan ng mundo. Mula sa mga pagsabog ay narinig ang mga tinig ng mga disipulo ng Tianlong. Bago pa nila pasabugan ang kanilang sarili, muli nilang sinulyapan ang figure ng binatang kanilang pinaniniwalaan. Ang anyong iyon ang kanilang pananampalataya. Kahit mamatay sila para sa kanya, handa sila. Ngunit ang tanging pagsisisi nila, hindi nila siya kayang samahan sa kanyang pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Gayunman, kahit sumugod ang mga disipulo ng Tianlong patungo sa limang makapangyarihang nilalang ng Heavenly Demon Realm, ang kaya lamang nilang gawin ay pansamantalang pigilan ang pagputol ng ulo ni Yehan.
Hindi nila kayang saktan ng ganoong kalalakas na kalaban. Mga fanatikong mananampalataya, mamatay kayong lahat. Biglang sumabog ang nakakatakot at marahas na puwersa mula sa 5 makapangyarihang nilalang ng Heavenly Demon Realm at winasak ang paligid. Wala nang nagawang paglaban ang mga disipulo. Subalit kahit ganoon, sa hindi kaliwang labanan, patuloy pa ring sumugod ang mga disipulo ng Tianlong, walang takot sa anumang panganib. Dahil para sa paniniwala sa kanilang puso, handa silang magpakamatay. Bastardo, ikaw naman ngayon. Matapos malipol ang mga sagabal, muling tumuon ang mga tingin ng 5 makapangyarihan sa langit kay Yehan. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa dugo at matinding pagnanais pumatay. Para sa kanila, maging si Yehan o ang kanyang mga disipulo ay nagdadala ng matinding panganib. Kapag napatay si Yehan, dapat durugin din ang Tianlong hanggang sa ugat dahil kung makaganti ang mga tagasunod nito, magiging napakabangis. Isang nakakatakot at malakas na enerhiya ang bumalot sa kinaroroonan ni Yehan sa himpapawid. Ang intensyon sa pagpatay ay napakalakas. Malubha na ang kanyang mga sugat at kahit ang mga disipulo ng Tianlong ay wala nang magagawa upang iligtas siya mula sa mga nilalang ng Heavenly Demon Realm. Mga matanda, kung sasaktan niyo siya, Huang Quan Biluo, kukunin ko rin ang buhay niyo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, habang nakahanda na sanang umatake muli ang 5 makapangyarihang nilalang, isang malamig na tinig ang bumagsak mula sa kalangitan. Ang boses ay tila nagmula sa 9 na ulap ng langit, malamig, matalim, bawat salita'y malinaw na naririnig. At ang tinig na iyon ay nagpayanig sa puso ni Yehan, matagal na niyang hindi naririnig ang pamilyar na tinig na iyon. Bigla, habang nakatingala ng may galit ang 5 makapangyarihan sa langit, mga puting talulot ang dahan-daang bumagsak mula sa kawalan. Ang mga talulot ay puno ng kabanalan at karangyaan, at marahang lumapag sa tabi ng mga nilalang mula sa Heavenly Demon Realm. Kabanata 2578. Ang tanawing ito ay napakaganda, para bang may ulan ng mga talulot sa kalangitan. At sa sandaling iyon, isang babae na nakasuot ng puting-puting damit ang bumaba mula sa kalangitan kasabay ng mga talulot na lumilipad sa paligid. Ang kanyang mukha ay napakapino at marikit, banal at marangal, at ang kanyang mga mata ay kasenlamig ng yelo, parang isang diwata na hindi kailanman nadungisan ng alab ng mundo. Habang pinagmamasdan ni Yehan ang magandang babaeng bumababa mula sa langit, na puno ng matinding pagnanais na pumatay ang kanyang mga mata, ngunit sa parehong oras ay lumitaw doon ang bahid ng lamang at pait. Mas mahigit, ate, ngayong nagising ka na, bakit mo pa kailangang makisawsaw sa gulong ito? Wala kang dahilan para pasanin ang mga ito. Tama, ang banal at marangal na babaeng lumitaw sa kalangitan na parang diwata ay si Yeching. Sa tulong ni Iyaw at ng Amethyst Fairy, muling nabawi ni Yeching ang kanyang ugat ng pagkadiwata. Dahil sa nakatatakot na lakas ng enerhiya mula sa Amethyst Fairy, nagawa niyang makamit ang di nasisirang antas, indestructible state, at hindi lamang basta nakapasok, kundi matatag ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, nakita rin siya ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Noon, sabay na nawala sina Yehan at Yeching sa kabundukan ng Kilian. Pagkalipas ng mahabang panahon, ngayon lang nila muling nakita si Yeching. Mas mahigit, siya yon. Mabilis na napatingin si Kang Tianzhou sa tanawin. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang babaeng iyon, si Yeching na minsan ay nagwasak ng kanyang ugat ng pagkadiwata at malubhang nasaktan siya noon. Mas mahigit, sino siya? Kailan pa nagkaroon ng isang dimortal na guro sa mga henyo ng lahing tao? Matulis ang titig ni Prinsipe Habo. Alam niyang sa lahat ng kasalukuyang henyo ng lahing tao, wala pang nakalampas sa anta ng pagka-immortal, kahit sina Yehan at Kang Tianzhou ay hindi pa umaabot doon. Mas mahigit, walang hiya, hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Isang makapangyarihang mandirigma mula sa Sky Demon Realm ang nagalit, ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumabog ang mga talulot mula sa langit kasendami ng paputok, at bawat piraso ng talulot ay naglalaman ng nakamamatay na lakas. Dahil dito, napaatras ang 5 mandirigmang demonyo ng langit at labis na pumangit ang kanilang mga mukha. Mas mahigit, sino mang magtangkang saktan siya, mamamatay. Sa isang iglap muling narinig ang malamig na tinig, at mula sa kalangitan ay bumagsak ang isang makinis na puting liwanag ng espada. Napakabilis ng espada, halos hindi makita. Sa isang kisap mata, tumagos ang liwanag sa leeg ng isang mandirigmang demonyo sa langit. Ni hindi siya nakapagsanggalang. Bagamat hindi siya nag-ingat, malinaw na nagpapakita ito kung gaano katindi ang bilis at lakas ng espada ni Yeching. Mas mahigit,
Habang ang ulo at katawan ng mandirigmang iyon ay naghiwalay at bumagsak na malamig na bangkay, nag-alab sa galit at takot ang mga natitirang demonyo sa paligid. Kahit si Yehan ay hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa lakas ni Yeching ngayon, baka mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Lahat ng saksi sa eksenang iyon ay natigilan. Sa isang iglap lamang, pinatay ni Yeching ang isang makapangyarihang nilalang mula sa Sky Demon Realm. Ang ganitong antas ng kapangyarihan ay walang katulad sa kasalukuyang henerasyon ng mga tao, maliban kay Yeching, walang pangalawa. Kahit sina Yehan at Kang Tianzo, sa kanilang kasalukuyang lakas, ay hindi kayang gawin iyon ng ganoon kadali. Mas mahigit, ang babaeng ito, naging ganito siya katindi. Habang nakikipaglaban, napatigil si Kang Tianzo sa pagkagulat. Hindi niya akalain na matapos masira ang ugat ng pagkadiwata ni Yeching noon, sa loob lamang ng kalahating taon, ay lalampas pa ito sa kanilang dalawa, maging kay Yehan. Mas mahigit, isang babae na mas nakakatakot pa kina Yehan at Kang Tianzo. Puno ng pagnanais pumatay ang mga mata ni Prinsipe Habo. Ang pagkakaroon ng ganoong henyo sa lahing tao ay banta sa kanilang lahi, at ni hindi nila alam ang tungkol sa kanya noon. Siyempre, dahil matagal nang natutulog si Yeching, halos nakalimutan na siya ng karamihan. Mas mahigit tunay ng karapat-dapat sa katawan ng Immortal King ng Yaochi. Sa kalangitan, tumingin si Iyao kay Yeching at agad sumali sa labanan. Bagaman si Iyao ay isa ring makapangyarihang nilalang ng lahing tao, may kaunting agwat pa rin sa lakas nila ni Yeching, ngunit hindi naman kalayuan. Mas mahigit, bastos kang bata, naghahanap ka ng kamatayan. Ang apat na natitirang mandirigmang demonyo ng langit ay labis na nagnitngit, at ang kanilang halimaw na enerhiya ay sumabog mula sa kanilang katawan. Mas mahigit, patayin si Yehan. Ibigay niyo sa amin ang babaeng iyan. Sa isang iglap, dalawang mandirigmang demonyo ng langit ang sumugod papunta kay Yeching, habang ang dalawa pa ay nakatutok muli kay Yehan. Kabanata 2579. Xiaohan, sa mundong ito, hindi ko hahayaang saktan ka ni Newman, kahit pa ang Diyos. Kaya tiisin mo lang. Matatalim na parang espada ang mga mata ni Yeching. Habang nakatingin siya kay Yehan na malubhang sugatan, isang nakapangangilabot na pagnanasang pumatay ang lumabas mula sa kanyang katawan, dumaan sa kalawakan. Kahit pa dalawang makapangyarihang nilalang mula sa langit na demonyong kaharian ang kaharap niya, paano siya matatakot? Swish! Biglang kumislap ang puting liwanag ng espada, nakakasilaw sa mata at kaya nitong pawiin ang buhay ng sinumang mandirigma sa isang iglap. Sa kabilang panig, ang natitirang dalawang makapangyarihang nilalang mula sa langit na demonyong kaharian ay umatake rin kay Yehan. Ang kanilang mga nakasisirang galaw ay dumiretso sa kinaroroonan niya. Kahit nabawasan ang bigat ng kalaban dahil dalawa na lamang ang katapat niya, malubha pa rin ang mga sugat ni Yehan. Kahit na may kapangyarihan siyang magpagaling, hindi agad bumabalik ang kanyang lakas. Kaya sa sandaling iyon, nasa bingit pa rin siya ng kamatayan habang kaharap ang dalawang nilalang ng langit na demonyong kaharian. Ang pagpatay kay Yehan ay ipagkakatiwala niyo sa akin. Biglang, mula sa kawalan, lumitaw ang isang figure na nakasuot ng puti sa harapan ni Yehan. Ang taong iyon ay may kakaibang ganda at malamig na anyo. Sa pagdating niya, isang di mapigil ang puwersa ng espada ang bumalot sa paligid, tila baha ng matalim na enerhiya na hindi mapipigilan. Siya ay si Seventh Son of Watchang. Nakita ito ng dalawang nilalang mula sa langit na demonyong kaharian at agad nilang binawi ang kanilang mga pag-atake. Sapagkat kung ipagpapatuloy nila iyon, pati si Watchang na ngayon ay humaharang kay Yehan ay masasaktan din. Ang walang hangganang lakas ng espada ni Watchang ay bumalot sa buong paligid, ginawang parang daigdig ng mga espada. Ang husay niya sa espada ay hindi nalalayo kay Yehan. Sa katunayan, siya ay ganap na nakatuon sa sining ng espada, wala nang ibang sinasanay na martial art. Ang espada lamang ang kanyang sandata sa pagpatay. Biglang umatras si Yehan, umiwas sa dagok ng walang katapusang espada ni Watchang. Yehan ng sangkatauhan, kung mapapatay kita, ako'y magiging tanyag sa buong mundo. Bumilis ang espada ni Watchang, at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatutok kay Yehan na umatras. Hindi na makaiwas si Yehan, kaya't napilitan siyang salubungin ang matalim na espada. Ang gintong enerhiya ay nagtipon sa espada niyang nguyon at nagpakawalan ng gintong liwanag. Kung ganyan ang kakayahan ng kapatid, kahit mamatay ako, wala akong pagsisisi. Sa isang iglap, nagsalpukan ang kanilang mga nakamamatay na espada, at ang malalakas na liwanag ng espada ay kumalat na parang alon. Sa biglaang pagyanig, naramdaman ni Yehan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Swish! Sumugod ang pangalawang espada ni Watchang.
100 metro na lang ang layo niya kay Yehan, ngunit para sa mga mandirigmang tulad nila, iyon ay parang isang hakbang lang. Sa loob ng isang kisap mata, dumating ang naglalagablab na espada sa harap ni Yehan. Ang malamig na mga mata ni Ao Watchang ay walang emosyon, at ang espada niya ay dumiretso sa katawan ni Yehan. Klang! Pinagbangga ni Yehan ang Moyun Sword sa manipis na espada ni Ao Watchang. Ang nagliyab na apoy mula sa kanilang banggaan ay parang mga paputok sa kalangitan. Pareho silang umatras, lumilipad sa ibabaw ng kalawakan. Sumuko ka na, Yehan. Sa laban ngayon, wala kang panalong pagkakataon. Habang naririnig niya ang tinig sa kanyang isipan, pinunasan ni Yehan ang dugong umaagos sa gilid ng kanyang labi. Kalma ang kanyang mukha, walang galit, walang takot. Alam niya ang layunin ni Ao Watchang, iniligtas siya nito mula sa tiyak na pag-atake ng dalawang nilalang ng langit na demonyong kaharian. Ang tinatawag ninyong henyo ng pamilyang Peacock ay hindi naman pala ganun kalakas. Kahit sugatan ako, ano ang magagawa niyo sa akin? Malamig na tugon ni Yehan, sabay taas ng matinding puwersa ng pagpatay. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito, ang hindi maiiwasang tunggalian nila ni Ao Watchang. Ang henyo ng pamilyang Peacock ay hindi ganun kadaling talunin. Sa pagpatay sa'yo, magiging bahagi rin ako ng kasaysayan. Biglang, sa tabi ni Ao Watchang, lumitaw ang isang babae na nakasuot ng pilak na baluti at may hawak na mahabang sibat. Ang kanyang malamig na titig ay tila yelo na hindi matutunaw, at ang aura nila ay sabay na bumalot kay Yehan. Nang makita niya ang dalawang pamilyar na mukha, mas lalong tumindi ang pagnanasang pumatay ni Yehan. Marahil, itinakda na ng tadhana na darating ang araw na ito, kung kailan ang kanilang mga sandata ay itutok nila sa isa't isa. Mabuti, panahon na para pumili. Tahimik na bumantong hininga si Yehan. Dahil hindi na maiiwasan ang laban, kailangan na niya itong tapusin. Biglang pumutok ang mabangis na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kung kaya ninyo akong patayin, gawin ninyo. Pero kung hindi, ang espada kong ito, ang siyang kikitil sa inyo. Kung ganun, malamig na sagot ng kanyang mga kalaban, ngayon, tapusin na natin ito. Kabanata 2600. Magkasabay sina Ao Watchang at Ao Zishuan na sumugod tulad ng isang nakamamatay na bagyo. Mas mabilis pa sila kaysa kidlat, at ang kanilang sibat at espada ay parang mga sandata ng kamatayan na handang pumatay kay Yehan. Habang pinagmamasdan ni Yehan ang dalawang mabangis na pag-atake na papalapit mula sa kawalan, ang malamig niyang mga mata ay naging mas malamig pa. Ang mga dating kaibigan na ito, ngayon ay kailangan na niyang harapin gamit ang espada. Wala nang ibang pagpipilian. Gayunman, si Yehan, na malubhang sugatan na, ay labis na nalalagay sa panganib laban sa pinagsamang puwersa ni Ao Watchang at Ao Zishuan. Matatandaan na ang dalawang ito ay kabilang sa mga pinakamagagaling na henyo ng lupang ligaw, kilala sa buong mundo ng mga Yaozo. Takbong libo-libong milya. Sa dapit hapon, tiniis ni Yehan ang matinding sakit mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang malakas na hangin, naglalaho at muling lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Sa sandaling iyon, tila daan-daang Yehan ang lumitaw sa paligid. Sa kabila ng mga sugat, doble ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan. Ang bilis niya ay hindi moari ng mata ng tao, hindi mo na malaman kung alin sa kanila ang tunay na Yehan. Swish! Sabay-sabay na inundayan ng mga aninong Yehan ang kanilang mga espada. Ang lakas ng mga ito ay napuno ang kalangitan, parang ulan ng mga espada, at sinalubong ang nakatatakot na atake ni Ao Watchang at Ao Zishuan. Boom! Ang matinding kapangyarihan ng sibat ay parang umawasak ng kawayan. Hindi na kayang pigilan ng mga enerhiya ng espada ang paglusob nito. Isa-isang naglaho ang mga anino ni Yehan matapos tamaan ng sibat, naglaho na parang usok. After image. Lumamig ang mga mata ni Ao Zishuan. Bigla niyang binawi ang sibat, sabay hampas muli. Sa bawat pag-atake, naglalaho ang mga imahe ni Yehan sa kawalan, parang mga refleksyon sa tubig na naglalaho kapag hinawakan. Ngunit sa kabilang bahagi ng kalawakan, biglang sumiklab ang malamig na enerhiya na kayang magyelo ng buong mundo. Ang nagyayelong kapangyarihang iyon ay mabilis na lumapit kay Ao Watchang na nakikipaglaban gamit ang matalim na espada. Kahit nalinlang si Ao Zishuan ng mga ilusyon ni Yehan, si Ao Watchang ay may matalas na paningin. Mula pa noong una, nakatutok na ang kanyang espada sa tunay na katawan ni Yehan. Siyempre, sa labang isa laban sa dalawa at habang sugatan, kailangang harapin muna ni Yehan si Ao Watchang. Kapag natalo niya ito, mas madali na niyang makakalaban si Ao Zishuan. Bees! Sumambulat ang malayelong enerhiya sa paligid, tila gustong patigilan ang lahat ng bagay sa mundo.
Si Awa Chang, na kasing bilis ng kidlat, ay biglang nabalutan ng manipis na yelo. Pati buhok at katawan niya ay natakpan ng hamog na nagyayelo, at maging ang hangin sa paligid ay tila nakulong sa yelo. Crack! 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 Ngunit ang talas ng espada ni Awa Chang ay hindi mapipigilan ng yelo. Sa bawat iglap, nadudurog niya ang nagyayelong enerhiya, gumuho ang mundo ng yelo sa paligid niya. Tumatagal ang oras. Biglang, mula sa napakaraming anino, may isang figurang kumislap parang sinag ng itim na liwanag. Lumabas ito mula sa gitna ng mga ilusyon. Sa sandaling iyon, bumagal ang ihip ng hangin. Ang matalim na galaw ng espada ni Awa Chang ay tila natigil. Ngunit sapat na ang sandaling iyon para makabawi si Yehan. Mula sa katawan ni Yehan, sumabog ang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. Biglang naging madilim ang paligid. Nilamon ng itim na enerhiya ang buong kalangitan, at mula rito, sumulpot ang isang dambuhalang espada ng demonyo, kasing laki ng bundok, umaabot ng daan-daang metro. Nang lumitaw ito, agad bumagsak ang espada ni Yehan pababa, diretso sa ulo ni Awa Chang. Demon Cloud Crack, slash. Kalma lang ang ekspresyon ni Awa Chang. Kahit bahagya siyang napigil ng time stillness, hindi siya nawala ng kakayahang lumaban. Mula sa kanyang katawan, umapaw ang naglalagablab na demonyong enerhiya na kulay pula, parang apoy. Mabilis niyang itinaas ang espada, sinalubong ang dambuhalang espada ni Yehan. Boom! Sa isang iglap, yumanig ang kalangitan. Nahati ito sa dalawang bahagi, sa isang panig ay ang makapal na demonyong enerhiya ni Yehan, at sa kabila ay ang naglalagablab na kapangyarihan ni Awa Chang. Ang nagbangga nilang lakas ay lumikha ng nakasisirang alon na kumalat sa paligid. Fat! Isinuka ni Yehan ang dugo habang nanginginig ang kalangitan sa tindi ng banggaan.